Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Mapagpala at dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kaming nagagalak at nagpapasalamat po sa inyo pong kabutihan. At lalo higit pa inyong Diyos sa inyo pong pagkaloob sa amin ng buhay at kalakasan na aming pong nakamtan sa oras na ito. Gayon din sa banal na araw ng Sabat, Panginoon Diyos, ang kapahingahan na inyo pong itinalaga, Panginoon Diyos, higit sa lahat ang inyo pong pinakabanal na araw, Panginoon, upang aming sambahin, purihin ang kabutihan at pag-ibig ng aming Panginoon Diyos. Sa araw na ito, ang inyo pong banal na presensya nawa ay aming pong maranasan sa aming pong pakinig at higit sa lahat sa aming pong pagsamba sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mapagpalang araw po. Amen. Sa ating lahat. Happy Sabat po, mga kapatid. Happy Sabat po. Happy Sabat po. Sabat po. Happy Sabat. Sabat po. And, happy God First Morning po sa ating pong lahat, mga kapatid. At ating pong binabati ang ating pong mga kaibigan, mga ating taga-subaybay, at ang ating pong mga kapatid na narito po sa oras na ito. Sa ating pong pagsimula ay ating pong hilingan po si Brother Rodel Ravano sa kanya pong pangunguna para po sa ating pong Bible reading. Brother Rodel? Okay, good morning Pastor at sa ating mga kapatid. Ang ating Bible reading ngayong umaga ay sa mga hukom. Ang kabanata ay 2, 1 hanggang 23. Ang sabi nga dito sa 1, umakyat ang anghel ng Panginoon sa Bokim mula sa Gilgal. Kanyang sinabi, kayo'y pinaahon ko mula sa Ehipto at dinala ko kayo sa lupain na aking ipinangakong ibibigay sa inyong mga ninuno. Sinabi kong kailanmay hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. At huwag kayong makikipagtipan sa mga naninirahan sa lupaing ito. Inyong wawasakin ang kanilang mga dambana, ngunit hindi ninyo dininig ang aking utos. Ano itong ginawa ninyo? Kaya't sinasabi ko ngayon, hindi ko sila palalayasin sa harap ninyo, kundi sila'y magiging mga kalaban ninyo at ang kanilang mga Diyos ay magiging bitag sa inyo. Nang sabihin ng anghel ng Panginoon ang mga salitang ito sa lahat ng mga anak ni Israel, inilakas ng bayan ang kanilang tinig at umiyak. At kanilang tinawag ang pangalan ng dakong iyon na Bokim, at sila'y nag-alay doon sa Panginoon. Nang mapaalis na ni Josue ang taong bayan, pumaroon ang bawat isa sa mga anak ni Israel sa kanyang mana upang angkinin ang lupa. Naglingkod ang bayan ng Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue at sa lahat ng mga araw ng matatandang huling namatay kay Josue na nakakita ng mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa Israel. Si Josue na anak ni Nun na lingkod ng Panginoon ay namatay sa gulang na 110 taon. Kanilang inilibing siya sa hangganan ng kanyang mana sa Timnat Heres sa maburol na lupain ng Ephraim na nasa hilaga ng bundok Gaas. Ang buong lahing iyon ay nalakip din sa kanilang mga magulang. Doon ay may ibang salinlahing bumangon pagkamatay nila na hindi kilala ang Panginoon. Ni ang mga bagay na kanyang ginawa para sa Israel. Ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal.
kanilang tinalikuran ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto. Sumunod sila sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot nila. At sila yumukod sa mga iyon at kanilang ginalit ang Panginoon. Kanilang tinalikuran ang Panginoon at naglingkod sa mga Baal at Astarte. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel at kanyang ibinigay sila sa mga manluloob. Kanyang ipinagbili sila sa mga kamay ng kanilang mga kaaway sa palibot, anupat sila'y hindi makatagal sa kanilang mga kaaway. Saan man sila humayo, ang kamay ng Panginoon ay laban sa kanila. Sa ikasasama nila, gaya ng ibinabala at isinumpa sa kanila ng Panginoon. Sila'y nagipit na mabuti. Kaya't ang Panginoon ay naglagay ng mga hukom na nagligtas sa kanila sa kapangyarihan ng mga nanloob sa kanila. Gayunmay, hindi nila pinakinggan ang kanilang mga hukom, kundi sila'y sumamba sa ibang mga Diyos at kanilang niyukuran ang mga iyon. Hindi nagtagal, sila'y lumihis sa daan ng nakaraan ng kanilang mga ninuno na sumunod sa mga utos ng Panginoon. Hindi sila sumunod sa kanilang halimbawa. Tuwing maglalagay ng hukom ang Panginoon para sa kanila, ang Panginoon ay kasama ng hukom at kanyang iniligtas sila sa kamay ng kanilang mga kaaway sa lahat ng mga araw ng hukom, sapagkat naawa ang Panginoon dahil sa kanilang daing, dahil sa mga nagpahirap at ng api sa kanila. Ngunit pagkamatay ng hukom, sila'y tumalikod at kumilos na mas masama pa kaysa kanilang mga ninuno. Sila'y sumunod sa ibang mga Diyos, pinaglingkuran at niyuyukuran ang mga ito. Hindi nila inihinto ang alinman sa kanilang mga gawa, ni ang kanilang mga pagmamatigas. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel. At kanyang sinabi, sapagkat sinuway ng bayang ito ang aking tipan na aking iniutos sa kanilang mga ninuno at hindi dininig ang aking tinig, kaya't hindi ko na palalayasin sa harap nila ang alinman sa mga bansang iniwan ni Josue nang siya'y mamatay, upang sa pamamagitan nila'y aking masubok ang Israel, kung kanilang susundin o hindi ang daan ng Panginoon upang lakaran nila na gaya ng ginawa ng kanilang mga ninuno. Sa huli po, 23, kaya't iniwan ng Panginoon ang mga bansang iyon, sila'y hindi niya agad pinalayas, ni ibinigay sila sa kamay ni Josue. Kaya ito po mga kapatid ang ating binasa sa Hukom chapter 2 na kung saan ay ipinakita sa atin ngayong umaga na ito ay aral sa atin ang ginawa ng Diyos sa Israel. Kaya nga kung titingnan po natin yung ikalawang Timoteo 3:16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran. Kaya itong pag-aaral natin ay isang patutuo na napakahalaga ng pagsunod sa ating Panginoon. Kapag tayo sumusunod, kapag ang Israel ay sumusunod, andun po yung pagkalinga ng Diyos. Ginagamit niya yung mga hukom kapag sila'y dumadaing. Pero kapag sumusuway, sila'y gumawa ng mga Diyos-Diyosan, sila ay napapahamak hanggang sa kamatayan. Kaya napakahalaga pala na sa ating pagbabasang ito ay pagpapaalala sa atin na napakahalaga ng pagsunod sa ating Panginoon at pakikipagtipan sa Kanya. Dahil ito ay mabuti sa Kanya, sa Kanyang harapan at sa Kanyang paningin. Kaya ito po yung babasahin natin sa umagang ito. Good morning po sa inyo mga kapatid at happy Sabbath. Amen. 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 Maraming salamat po, Brother Rodel, sa inyo pong pangunguna. So, yan po mga kapatid, ano? So, Amen. kapag tayo po ay tumalikod, higit sa lahat ay hindi tayo sumunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, ang kanya pong
kalooban, ng kanya pong gabay, no, ay nawawala din po sa atin. At katulad po ng Israel, no, mabilis sila nakalimot sa ating Panginoon Diyos. Sa mga bagong henerasyon ay nakalimot sila, no? Sila po ay sumunod doon sa pagsamba sa Baal, sa Astaroth. Kaya po ay iniwan po sila ng ating Panginoon Diyos. So, ganun din po sa atin, ano ho? Kapag tayo po ay hindi sumunod sa kalooban po ng ating Panginoon Diyos, ay ang presensya ng ating Panginoon Diyos ay nawawala din po sa atin po. Okay po, so maraming salamat. Hilingan po natin si Brother Rodel sa ating pong panalangin at sa ating closing prayer. Sige po mga kapatid, tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos amang banal, tunay nga po na kayo ay mabuti sa bawat isa sa amin ngayong umaga na yung kami nagising, taglaya ang buhay na nagmumula sa inyo ay malaking pagpapala. Dahil sa inyong kaawaan kami ay buhay pa, na kung saan ang inyong mitiin sa amin ay magkaroon ng tipanan sa inyo ng pagsunod, na kagaya ng aming binasa ngayong umaga, na ang nais at mitiin po ninyo sa amin ay mapabuti at magtamasa ng buhay sa lupang ito, lalo tigit sa mundong darating na buhay na walang hanggan. Panginoon, tulungan po ninyo kami sa araw ng Sabat na ito. Napakaingatan namin ang araw na ito dahil ito'y pagsunod din sa inyo. Dahil ito po ay banal. Kaya sa maghapong ng Sabat, ito po kami i-guide sa aming mga pananalita ay tunay na makapagbigay kaluguran sa inyo. At gayon din sa platform na ito, patuloy niyong pangunahan, pagkaloob ang presensya ng inyong banal na espiritu dahil itong platform na ito ay nagbibigay upang makintab sa amin ang inyong kabutihan at kami magkakaroon ng tunay na katiwasay at kapayapaan dito sa lupang ito habang kami nabubuhay at makikita namin ang kabutihan at kagandahan ng inyong likas. Aasarin po kami ngayong umaga na kayo po ang patuloy na mga siwa dito sa God First Morning na ito at pagpapatawad din sa lahat ng aming pagkukulang, mga kasalanang nagawa. So aming samot dalangin sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen po. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers
in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Maraming salamat sa ating pong devotional. Bigay po natin ng panahon kay Marian Del Rosario. Narito po ba si Marian Del Rosario po? Okay. So, wala po Sir, kung wala ako na lang kahapon, di ako naka-attend. Ay, sige po. Sige po, Sister Net. Kayo na po ang manguna po. Salamat po. Ngayon po ay Nobyembre 15, ang ating pong babasahin sa umagang ito. Mula sa aklat na baka ating malimutan ay pagsulong ng Adventismo, ika-11 India. Tayo po ngayon ay sa lugar ng India. Bukas ako ng kam. Ating pong talata ay mababasa sa Mateo 28:19. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Mateo 28:19. Tulad ng sa maraming iba pang lugar sa mundo, maagang ikinalat ng mga kultur ang mensahe ng Seventh-day Adventist sa India. Dumating sina William Lenker at A.T. Stroop sa Madras noong 1893 upang magbenta ng mga libro sa mga naninirahan sa mga pangunahing lungsod ng India na nagsasalita ng Ingles. Ngunit tulad din ang nangyari sa maraming lugar, hindi sina Lenker at Stroop ang unang mga Adventista sa bansa. Habang nasa London patungo sa India, nalaman ni Lenker sa kanyang kasiyahan na meron ng mga mananampalatayang Adventista roon. Ayon sa kanya, ang aking puso ay napasaya sa pagkatutong ang katotohanan ay nauna na sa India at ito'y nagsimula na may magandang pangitain. Hindi alam kung paano nakarating doon ang mensahe ng mga Adventista. Ngunit malamang na ito'y nakarating doon sa pamamagitan ng mga polyeto na ipinadala mula sa Amerika, Europa o Australia. Ang mga tahimik na mensaherong iyon ay higit pa sa lahat ng ibang bagay na pinagsama-sama upang ikalat ang mga turo ng mga Adventista bawat bansa, lipi, wika at bayan. Apokalipsis 14:6. Noong 1894, meron ng hindi bababa sa 5 kultur na naglilingkod sa India. 3 sa kanila ay mula sa Australia. Ang mga libro ay mabenta at hindi nagtagal ay hiniling ng mga tao ang kanilang pagsasalin sa Tamil at iba pang lokal na mga wika. Ang unang regular na manggagawa ng Seventh-day Adventist ay si Georgia Burrus na naging Georgia Burgess, isang batang guro ng Biblia mula sa California na dumating sa India noong Enero 1895 bilang tanging opisyal na kinatawan ng iglesia sa komplikadong lupaing iyon. Nagplano ang General Conference na si D.A. Robinson
ang mangunguna sa misyon. Ngunit naantala siya sa England. Hindi iyon naging hadlang sa matapang na si Miss Burros na nagpatuloy mag-isa kahit na ang kanyang pamasahe lamang ang nabayaran. Habang natututo ng Bengali, nag-sideline siya upang mabuhay. Ngunit hindi nagtagal ay may isang tao mula sa Afrika ang nag-alok sa kanya ng tulong pinansyal. Si Georgia ay maglalaan ng 40 taon sa kanyang minamahal na bansa na ikinakalat ang mensahe ng pananampalatayang Adventista. Dumating ang iba pa mga misyonaryo sa India noong huling bahagi ng 1895. At noong 1898, dumating si William A. Spicer na magiging Pangulo ng General Conference noong 1922 upang simulan ang paglalathala ng Oriental Watchman. Isang bagay ang kapansin-pansin sa isang estudyante na nag-aaral tungkol sa pagkalat ng mga misyon ng Adventista. Yon ay international sila mula sa simula. Kahit na ang likilusan sa buong ika-19 na siglo ay pangunahing North American, nakikita natin ang mga tao, literatura at pondo na nagmumula sa lahat ng dako at patungo sa lahat ng dako. Yun pa rin ang dinamiko sa misyon ng Adventista. Ito po, nakita natin dito sa India na gumawa ang kabutihan ng Diyos, gumawa sa pamamagitan ng mga kultur at naikalat yun hindi sa pangangaral kundi doon sa mga literature, mga babasahin, mga printed pages. Hindi nila alam kung paano nakarating yung mensahe ng mga Adventista doon, pero naniniwala sila na yun ay dahilan nung mga babasahin na kumalat doon, nagpasalin-salin. Kaya doon nagsimula na kung saan ito ang nagpasimula ng Adventistang pananampalataya doon. At kapansin-pansin dito sa ating nabasa, yung tapang na ginawa ng isang babae na si Miss Burros, na siya nga ay naging, kahit na wala siyang pera at ang kanyang pamasahe lamang ang nabayaran, ay talagang nagdire-diretso siya na gumawa sa bukiran ng Panginoon. At hindi nga nagtagal ay dumating ang tulong buhat sa Panginoon. Tinulungan siya pinansyal ng isa rin niyang isang tao na mula rin sa Africa na nag-alok ng tulong sa kanyang pinansyal. Dito makikita natin na napakinggan ko din nung nakaraang araw. Sabi nga ni Pastor, nabanggit ni President Kohler, yung tungkol sa ano yung ating bahagi. Naano ko dito na kung tayo, minsan tinatanong kasi natin, ano magagawa niyan? Bagong halal lang yan. Anong magagawa ng taong yan? Bakit nalagay yan dyan? Wala naman yan alam. Hindi naman niya porte yung ganyang gawain. Bakit siya ang nailagay? Pero ang sabi nga po sa atin, dapat ang tanong natin, ano ang magagawa ko para sumulong ang gawain? Ano ang magagawa ko? Ano maiaambag ko para lumago ang gawain? Hindi yung itatanong natin, ano ba magagawa ng mga taong inihalal na yan? Ano ba ang magagawa ng mga taong nilagay sa posisyon na yan? Hindi, tanungin natin ang ating sarili, ano ang maiaambag ko sa gawain ng Panginoon? Yun po ang aking pagkakaunawa dito po sa ating devotional sa umagang ito. Yes, praise Po, the Lord. maraming salamat Amen. po, Amen. Sister Net. Amen po. Praise the Lord. Amen. Kaya tama po mga kapatid, yung ating pong mga polyeto na ating pong naibahagi sa bawat tahanan ay magsasalita. Ang ating namang mga misyonaryo na naglilingkod sa ating pong Panginoon Diyos ay hindi naman po pababayaan po ng ating dakilang Diyos. Ang gawain ng Diyos ay susulong. At siya ho ang mag-provide ng ating hong mga pangailangan. Katulad ng misyonaryong iyon na kung saan ay pamasahe lang ang naibigay sa kanya. Ngunit ang Panginoon Diyos ay gumawa para po sa kanya pong
paglilingkod. Praise the Lord po at purihin po ang atin pong dakilang Diyos. Amen. So sa oras na Amen. ito ay dadako tayo sa mensahe na ipagkakaloob po ni Brother Ding. Ngunit bago niyan ay okay, meron pong i-share po si Pastor Jerry. Ang sabi po dito ay Elder Kohler said, "Don't think that the enemy is powerful." Ayan. "Don't think the mission is great. Think that our God is powerful and great." So, yun po mga kapatid, ano ho? Isipin natin na mas makapangyarihan ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang Panginoon Diyos sa mensaheng ito. Ating idalangin si Brother Ding Laureta sa kanya pong pangunguna sa mensahe na pagkaloob sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at dakila namin Diyos, salamat po Ama sa pribileyo na napakinggan at mapapakinggan muli ang inyong pong kalooban, Panginoon Diyos, sa pamagitan po ng inyong pong mga lingkod na magbahagi po ng mensahe, Panginoon. Narito po si Brother Ding Laureta na siyang manguna, Panginoon. Pagpalain siya sa kanya pong pagbahagi at lalo higit, Panginoon Diyos, ang inyong pong kalooban ay aming pong mapakinggan sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigay po natin ang panahon kay Brother Ding Laureta, ang elder po ng Santor, no, sa Pungapon, Nueva Ecija. Brother Ding? Pastor, good morning po. Meron pala akong schedule, hindi yata ako na-inform, Pastor. Yung inyong anak na po, nariyan ba? Ibinigay sa inyo. Ewan ko na-inform kayo. Hindi yata ako na-inform, Pastor. Sorry po, hindi po ako nakapag ano po ibabasahin, Pastor? Ay, sige. Pastor, saluhin ko muna. Sige, Brother Ay, sige, Melvin. Pasensya na po. Okay. Hindi ako na-inform sorry, Pastor. Okay lang. Sige, Baka sige. nakalimutan ni Luisa, inform ako. Okay. Brother Melvin, ikaw na muna. Brother Melvin, thank you. Pagkakaloob niyo po sa akin, willing ako saluhin po. Thank you, Brother Melvin. Ikaw muna. Matutuwa si Brother Edmond. Okay po, i-share ko lang yung screen ko po. Sandali ha. Ipag-pray natin si Melvin, Opo, mga kapatid. sige po. Minamahal at dakilang Diyos, amang banal, ngayon pong araw na ito ay pagtatuloy namin ang pagsasaliksik ng iyong kalooban. Samahan niyo kami sa aming journey, sa aming 40 days of prayer na ito, lalo kaming maging malapit sa inyo. Hanapin ang kalooban mo at bautismuhan kami ng banal na Espiritu. Aming pong inihiling na inyong ibukod sa umagang ito ang aming kapatid na si Brother Melvin, na bagamat ngayon lamang po niya tinanggap ang pabasahing ito, siya po ang sasalo ng tungkulin, inyo siyang hipuin, Panginoon. Salatin ang kanyang buhay, ang kanyang mga labi ng iyong Espiritu upang makapag-deliver siya ng mensahe mo na hindi galing sa kanyang sariling galing o husay, kundi talino at husay na gagaling sa inyo. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Sound check po. Narinig niyo po ako. Yes, clear, Brother Melvin. Okay po. Nakakita niyo rin yung screen. Ano po? So, okay, sa day 18, Yes. mga kapatid, 40 days of prayer. Ang title ay Spirit Baptism and Witnessing. Tayo po ay magpatuloy, mga kapatid. Jesus is coming soon. Ano po? O talaga, matagal ko na naririnig yan. Kadalasan pag minsan naririnig natin yan sa iba, no? Narinig ko nga isang kabataan sabi dito sa amin oo, matagal na yan, bata pa ako, Jesus is coming soon na pero hanggang ngayon di pa rin dumarating. Ganyan, may mga marinig tayong ganyan, may narinig na ba kayong ganyan, si Jesus ay darating pero bakit to hindi pa dumarating, po. So sa oras na ito, mga kapatid, sa araw na ito ay sa lesson na ito, makikita natin kung bakit ba
hindi pa dumarating si Jesus, ano po? At ano ba yung papel ng Holy Spirit sa pagsasara ng huling gawain ng sanlibutan, mga kapatid? Tingnan natin. Sa unang punto ay makikita dyan ay may dalawang dahilan o bakit nadidelay yung pagbabalik ni Jesus. Ano po? Yung una ay dahil hindi pa handa yung bayan ng Diyos. Sino yung bayan ng Diyos, mga kapatid? Baka kasali tayo doon, ano? Hindi pa daw tayo handa. Kaya hindi pa dumarating si Jesus, ano po? An example dito sa lesson yung parable of 10 virgins. Na yung 5 sa kanila na wise ay may dalang extra oil. Yung 5 naman ay wala. Kaya sila ay naubusan ng langis. Ano po? Wala silang dalang extra oil. Ibig sabihin, hindi sila handa. Walang Holy Spirit na hindi nila sinunod ang panawagan ng Holy Spirit kaya sila hindi nakapaghanda. Ano po? So ganyan ang pagiging kung bakit hindi pa dumarating ang Panginoon dahil tayo ay hindi handa, mga kapatid. Tayo ang kanyang mga bayan ng Diyos. At ano pa? So hindi daw sapat yung ating nalalaman lamang. Hindi sapat yung ating kaalaman lamang. Ang kailangan natin ay transformation para makapaghanda, mga kapatid. Hindi sapat yung puro knowledge, kailangan may transformation ng ating buhay. Hindi rin sapat yung religion. Kailangan natin ng relation. Saan? Sa ating Panginoon. Ano po? Kailangan natin ng religion and relationship sa ating Panginoon. Sa pangalawang punto, hindi pa natatapos ang pangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo. Totoo, mga kapatid, malaki pa ang gawain. Hindi pa natatapos ang pangaral ng 3 angels message. Yan ang sinasabi sa Apocalypse 14:6-12. Ang unang mensahe ay bahagi ang walang hanggang ebanghelyo, yung babala laban sa Babylonia, babala laban sa marka ng mga halimaw. Hindi pa ito na ipapangaral sa bawat bansa, sa tribo at bayan, kaya hindi pa tapos ang gawain, mga kapatid ko. At hindi ito matatapos sa pamamagitan lamang ng programa, mga events, so magandang preaching, kailangan talaga matatapos ito sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Sa yan ang papel ng Holy Spirit sa pagtatapos ng gawain. Sa pangalawang punto, ang halimbawa ng panahon ni Noe. So dito sa Matthew 24 verse 37, sinasabi dito kung paanong sa mga araw ni Noe, gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Ibig sabihin, nung panahon na yun, pinangaral ng mensahe noon, ay ganoon din ang mangyayari ngayon. Doon naman sa unang Pedro 3:18-20, ang sabi, si Kristo mismo sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang nangaral sa pamamagitan ni Noe. Ibig sabihin, si Noe yung bibig, ang Holy Spirit ang nagbigay ng kapangyarihan, at si Kristo yung mensahe pinangaral, mga kapatid. So ganyan din sa huling panahon, sa panahon natin ngayon. Bago dumating si Jesus, mga kapatid, gagamit siya ng mga taong puspos ng Holy Spirit upang ipahayag ang huling mensahe. Kaya dapat, mga kapatid, tayo maging handa. Tayo maging handa, dahil isa tayo sa mga gagamitin na yan sa huling panahon, sa panahon natin ngayon. Ikatlong puntos, ang totoong magtatapos ng gawain, hindi tao, mga kapatid, kundi ang Holy Spirit. Sabi sa Gawa 1:8, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating ng banal na Espiritu at kayo magiging aking mga saksi. So sabi sa Bible, mga kapatid, hindi tayo tatanggap ng programa. Hindi rin tayo tatanggap ng mga bagong strategy. Hindi rin tayo tatanggap ng bagong mahuhusay na speaker. Kundi tatanggap tayo ng kapangyarihan. Ito yung kapangyarihan ng Holy Spirit, mga kapatid. So madalas tayo bilang iglesia ay busy saan sa pagpaplano, pagmi-meeting, pagbuo ng committee, pag-organize ng events. Pero ang tanong, mga kapatid, may kapangyarihan ba ng Holy Spirit sa ating buhay? May Holy Spirit ba na tumagabay sa atin, na sinatanggap ba natin ang gabay ng Holy Spirit? Totoo ba yung ating mayroon bang conversion na nangyayari sa ating buhay? May transformation ba sa atin? Mayroon bang relation sa pamamagitan ng ating religion? So po, mga kapatid, ang programa ay mabuti, totoo yan. Kailangan natin yan, yung mga programa. Tulad ng mga concert yan ay magaganda, kaaya-ayang pakinggan, social media, ganun din, satellite meetings, yan lahat ay kapakipakinabang, mga crusade, yung mga
vacation, Bible school sa mga bata, no? Lahat yan ay mahalaga. Pero hindi yan ang magtatapos ng gawain, sabi sa lesson, ano po. Walang iba ang magtatapos ng gawain, ang Espiritu lamang, ano po. At ang Holy Spirit ang tunay na magtatapos ng gawain. Tayo yung mga instrumento, mga kapatid. So, number 4, ang huling ulan at huling pagsabog ng Ebanghelyo. Si Joel ay nag-prophecy, sabi niya, ibubuhos ko ang aking espiritu. Sa Pentecostes, naranasan yung earlier rin, no? Unang ulan, ano po mga kapatid. Sa huling panahon naman, ating mararanasan yung latter rin. Ito yung kahapon na diniscuss, no? So, isang napakalaking pagbubuhos ng kapangyarihan ng Diyos na magbibigay daan saan? Sa milyong-milyong tao ang tatanggap ng Ebanghelyo. Grabe, no? Milyon-milyon tao. Sila yung tatanggap ng Ebanghelyo. Ano po? Mas baptism ito, napakarami. No? Actually, kundi lang natin, kung makukuha lang natin yung total sa bawat lugar, medyo may bilang na rin, ano? May numbers. Pero yung maganda sana yung milyon-milyon, ano? Marami talaga. No? So, ano pa? Magkakaroon ng global revival. Grabe, no? So, isipin nyo kung lahat tayo ay tatanggap ng latter rin, nagkakaroon ng global revival. So mabilis ang paglaganap ng mensahe, paghahanda ng iglesia para sa pagbabalik ni Kristo. Napakagandang pakinggan, napakasarap isipin, ano po mga kapatid, na ang bawat isa sa atin na magiging kabahagi dito. At sino naman yung gagamitin ng Diyos, mga kapatid? Hindi lang yan pastor, hindi lang mga evangelist, hindi lang mga influencer, kundi bawat isa sa atin na puspos ng Holy Spirit. Ulitin ko po, bawat isa sa atin na puspos ng Holy Spirit. Ano po yan ang gagamitin ng Diyos para pagtatapos ng kanyang gawain. So sa huling bahagi, mga kapatid, kailan darating si Jesus? Ang tanong ngayon ay, kung tatanungin natin kung hindi ang tanong, kailan darating si Jesus? Handa ba tayo sa kanyang pagdating, mga kapatid? Hindi natin dapat tanungin pala na kailan darating si Jesus. Ang dapat natin tanungin, handa na ba tayo? Baka dumating si Jesus bukas, ngayon, mamaya. Handa ba tayo sa kanyang pagdating, mga kapatid? Hindi tinatanong ng Diyos kung gaano karami yung ating mga nalalaman, kundi gaano tayo kapuspos ng kanyang Holy Spirit. Ano po? Ang gawain ng Diyos ay magtatapos yan. Ano po? Hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu saan nananahan sa atin. Dahil sinunod natin yung tawag ng Holy Spirit, mga kapatid. Ano? So mga kapatid, sa araw na ito, sa oras na ito, tinatawag tayo ng Panginoon. Kung nais ba nating ihandog muli yung ating puso, yung ating buhay sa Panginoon, nais mo bang sabihin sa Kanya, kapatid, na Panginoon, puspusin mo po ako ng iyong banal na Espiritu. Gamitin mo po ako dahil nais ko pong maging kabahagi sa pagtatapos ng huling gawain. In Jesus' name. Amen. 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 Brother Melvin. Amen. Amen. Amen Maraming po. salamat po. Brother Melvin, ano ho? Amen. Pagtatapos ng gawain ng ating dakilang Diyos ay sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya tayo po ba ay handa, no, sa pagtanggap ng banal na Espiritu, mga kapatid, upang ito po ay tayo po ay maging kabahagi sa pagtatapos ng gawain ng ating Panginoon. Sa oras po ito, tayo po ay dadako sa ating pong breakout room at narito po ang mga tanong na ating pong pagbulay-bulayan po, mga kapatid. Ang una po ay bakit sa tingin mo hindi pa dumarating si Jesus, no? Ano po sa palagay natin? Bakit sa tingin po natin ay hindi pa po dumarating ang ating Panginoon Jesus? Number 2, ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa panahon ni Noe at sa panahon natin? No po? So tayo po ay ibigyan po natin ng panahon, no? Babalik tayo dito na mga 5:20, no? Para po sa ating pong reflection na pag-usapan, karon din sa ating pong mga
prayer request na nakasaad po dito. Ang ating pong focus ng ating pong prayer ay the woman of CLPN. Okay po? So tayo po ay dadako na po sa ating pong breakout room, sa ating pong reflection na tanong na nakasaad po dito. Asan ang room natin, Brother Edmond? Hindi po ko, house eh. Ayan na po. Ayan na po. Room 1. God first morning po mga kapatid. Meron tayong 7 members ngayon. Pastor Rudy, good morning po. Sister Feli, Sister Jinky, si Brother Semi, si kapatid na Seskon, hindi ko alam kung lalaki o babae. Lolit na babae. Sister Semi Pansag, ayan. Sister Emily Gabrilio, 8 na tayo, no? So, Sister Jinky, God first morning po sa lahat. So, Good morning po sa lahat. Happy Sabbath po. Pastor Rudy, magandang umaga po. Happy Sabbath po. Kung ikapagkakaloob niyo po, ay sasaluhin ko na yung pag-facilitate dito sa ating group. Ano pa mga kapatid? At sa ating mga question, pero teka muna, bubuksan ko yung aking timer para di tayo lumampas. Meron na lamang tayong 36 minutes ba maganda? Mahabang kwentuhan ito. 36 minutes. Ay. Ayan. So ayan mga kapatid, at ang ating questions ay kita nyo ba sa chat? Ayan, ano po, ang ating mga tanong ay babasahin ko para ating mga pagbulay-bulayan, ano? Day 18, bakit sa tingin mo hindi pa dumarating si Jesus hanggang ngayon? Ayan ako. So ano ang sinasabi ni Jesus tungkol sa panahon ni Noe at sa ating panahon? So bago tayo magsimula mag-roll call mga kapatid, ano? Sa mga nakaka-join sa room na nandun ako, nag-roll call ako, kaya be prepared po mga kapatid, matatawag ko kayo. Let's pray muna mga kapatid. Mapagmahal naming Diyos, aming amang banal na nasa langit. Nagpapasalamat kami sa umaga na ito na kami ay muli mong in-invite na makakonect sa platform na ito, makakonect sa iyo, matuto, at higit sa lahat marama namin ang iyong pagmamahal. Sa umaga na ito, mayroon kaming pag-uusapan ng mahalagang katanungan na makita namin ang iyong kalooban at ang iyong pag-ibig. In Jesus' name we pray. Amen. So mga kapatid, bakit nga ba hindi pa dumarating si Jesus? Ayan ang tanong, ano? Sino ang unang gustong sumagot? Magtaas ng kamay. Yung malakas na loob. Kung wala, mag-roll call ako. Pastor Rudy. Good first morning po sa lahat mga kapatid. God first morning. Role and happy Sabbath. At purihin po ang Panginoon. Napakaganda po ng atihong mga katanungan. At ito ho ay magbibigay sa atin sa muli ng mga paalala sa atin. Sa napakaraming mga tao po kasi Brother Melvin na nagtatanong, kailan ba talaga darating si Jesus? Kasi, di ba mga kapatid, napakatagal na. Ang siguro yung mga, kung sino man po yung pinakamatanda sa mundong ito ngayon, ang lola pa ho nila ay nagtatanong na, nagbibigay na ho ng mensahe o nakarinig na ng mensahe na malapit na talagang darating ang Panginoon, di ba? Matagal na ho yan mga kapatid, di po ba? Talagang bawat mensahe mula pa noon ay malapit na darating si Jesus. Ngunit ang katanungan ho ay kailan pa? Kailan ba talaga darating si Jesus, no?
Kailan ba talaga darating? Kung ating mapansin ho mga kapatid, sasabi ho sa Biblia na pag dumating na ho si Jesus ay yung darating din ho yung tinatawag ho na kawakasan. Ano ba yung kawakasan na ito? Mawawakasan lahat ng paghirap natin, mawawakasan lahat ng problema, mawawakasan ang lahat ng sanlibutan ito. Subalit hindi pa ho yan mangyayari mga kapatid kung hindi pa natin magagawa o hindi natin ginagampanan ng buo ang ating tungkulin. Ano ba yung tungkulin ho natin? Ito po ang sabi ho sa aklat ho ng Mateo ho mga kapatid. Kung mayroon po tayong mga Biblia, sa aklat ho ng Mateo chapter 24 verse 14. So atihong basahin ho dito sa aklat ho ng Mateo chapter 24. Sundan niyo ho po mga kapatid kung mayroon po kayong mga Biblia sa Mateo chapter 24 verse 14. Ano po ang sabi po? At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ano po? Ipahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. So mga kapatid, kung ating mapansin ang mga talata, hanggat hindi pa ho natin na ipahayag ang katotohanan, ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa kaligtasan, ay hindi ho darating ang wakas. Hindi pa ho darating ang Panginoon sapagkat nais ng Panginoon ng bawat isa sa atin, lahat ng mga tao sa buong daigdig, lahat na siyang mananampalataya, ay makaalam ho ng katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos. Nais ho ng Diyos na ang bawat isa ay makatanggap ng buhay na walang hanggan na siyang ipinagkaloob sa rin. Ito po ay tungkulin ho ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Kasi yan po ang sabi din ho sa aklat pa rin ho ng Matthew chapter 28 verse 20. So maliwanag ho dito mga kapatid sa aklat ho ng Matthew chapter 28 verse 20. Ano po ang pagkasabi? At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito ako ay kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin mga kapatid, minsan kasi nagdadalawang isip tayo, minsan nahihiya tayo, minsan natatakot tayo, baka yung i-share natin na salita ng Diyos ay hindi nila tanggapin, baka mag-share tayo ay i-reject tayo ng mga tao o ano man ang sabihin ng mga tao. Minsan natatakot tayo, minsan nahihiya tayo mag-share. So balit mga kapatid, ito po inuutos ng Diyos sa atin. Kasi ang bawat isa sa atin ay may tungkulin. Ay sabihin nila, kaya nga sabi ho ng Lalo Melvin ho kanina, hindi lang ho pastors, hindi lang ho mga layman o hindi lang ho ang mga kung ano pa ho mga magagawa, kundi bagkos ang bawat isa sa atin ay may tungkulin mga kapatid. Na ano po, maibahagi ang salita ng Diyos, ang salita ng katotohanan, ang magandang balita o pabalita tungkol sa kaharian ng Diyos. Bawat isa sa atin, hindi po natin, para ang mga pastors lang yung may diyan. Ang mga layman o mga elders, bawat isa ho sa ating mga kapatid, bata man maranda, hanggat kaya at nakaintindi ng salita ng katotohanan, ay responsibilidad din ho natin na ibahagi ito sa mga taong nakapaligid sa atin, sa lahat na siyang hindi pa ho nakaalam ho ng katotohanan ng lubusan. Ito po itong tungkulin natin sapagkat ito ay inutos ng Diyos. Wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ikahiya kasi nangako ho ang Diyos, sabi po doon sa aklat ng Mateo, kasama natin ang Diyos hanggang sa katapusan ng panahon. Wala tayong dapat ikabalisa, wala tayong dapat ikahiya, wala tayong dapat ikatakot, mga kapatid, sapagkat kasama natin ang Diyos sa buong buhay natin. Magtiwala lang ho tayo sa lahat ng panahon ng ating pong buhay. At yan po, darating na ho ang ating Panginoon na ating pong hinihintay. At ang tanong, handa na ho ba tayo? Yun po doon. So kailangan, para maging handa ho tayo palagi, gampanan natin ng lubusan ang ating pong tungkulin. Na ito po ay magbahagi ng salita ng katotohanan tungkol sa kaharian. So, yun po. Maraming salamat. Happy Sabbath sa lahat. Amen, Pastor Rudy. Ganda ng inyo pong sinir. Tuloy na pagpapakita, nakikita natin na ang Diyos ay pag-ibig. Bakit? Gusto niya lahat makarinig ng pabalita. Gusto niya lahat makabalik. Kaya hanggang ngayon, hindi pa siya nakakabalik dahil hindi pa narinig ng lahat. Gusto niya lahat tayo matransform. Hindi lamang tayo knowledgeable, but tayo matransform. At salamat sa pag-share, Pastor Rudy. Si Brother Elder Sammy, talan niya. Tatas na kamay, bigyan natin pagkakataon. Sige po.
Brother Semi. Manawag. Hello, good morning, Happy Sabat. Kala ko talan niya eh. Sige po. Ganda ng talakayan natin. Oy, thank you, Brother Melvin, doon sa pagsalo mo kagad. Kanina kinakabahan ako kasi yun hindi pala handa. Pastor, may tanong lang ako. Kung ang pagbabatayan lang natin ay ang pagdating ng Panginoon ay maipangaral ang kanyang ebanghelyo sa buong sanlibutan na katulad ng binasa nyo. Ano na po ang update natin ng ating institution para mapasok natin yung mga Arab countries, yung mga Muslim na hindi tumatanggap ng pabalita? Kasi napaka-importante nun. Mayroon kasing mga bansa ngayon na aminin natin yung kakayanan natin, Pastor. Hindi natin kakayanin yan eh. Hindi lang naman Pilipinas eh. Oo. Yes. Ano na po ang update ng ating institution para dumating ng Panginoon? Yun ang ating lamang pagbabatayan na maipalaganap yung gawain. Kasi napakarami, Brother Melvin, na hindi kumikilala sa Diyos eh. Mga Muslim, mga Buddhist, kung ano-ano pa. Paano ginagawa natin para ma-penetrate natin yan sa ngayon? Yung sa pagkakaalam ko po, mga kapatid, yung ating hong institution din ho, the 1,000 missionary o ang iba po nating missionary. So yung pinapadala ho sa iba't ibang lugar. No? At ganoon din po dati, 'di ba, yung China, 'di ba? Parang hindi po yata din po yun. Pero ngayon ay may mga Adventist na po sa China. May mga Adventist na po sa China. Tapos yung sa sa mga Arab country po ay mayroon na rin po at allow na ho ang iba't iba din pong mga religion, but hindi pa ho gaano ka talagang yung tawag nito, fully na yun po. Inaalaw na ho ngayon kasi sabi po ng isa po nating kapatid na matagal po nagtrabaho doon sa Arab country po, sa Saudi Arabia at sa may mga Adventist na rin po doon, Pastor. Hindi natin problema yun eh. Ang tanong ko lang, ilang countries na lang po yung hindi pa napapasok? Okay po. I think siguro po ang Panginoon ho nakakaalam ng paraan ho, mga kapatid, no? But I think through the guidance of the Holy Spirit, ginaguide rin po ang ating pong mga missionary na marating ho ang lugar na yan, at ang Diyos lang ho ang nakakaalam, mga kapatid, kung paano ho pasok o paano ho mapaabutan ho ng mensahe ang mga lugar ho na hindi pa ho natin narating o hindi pa ho napasok-pasok. Ang Diyos lang ho nakakaalam ho, mga kapatid, no? Para mapaabutan ho sila ng pabalita ng katotohanan. Kaya sabi nga po natin po sa kapatid, hindi ho natin kaya ho yun. Wala tayong kaparaanan ho doon. But through the guidance of the Holy Spirit, mga kapatid, ay mapaabutan ho yan ng mensahe. Hindi man ho sa atin, sa panahon natin, makasasunod ho ng mga taon o sa iba pong mga missionary, sa iba pong manggagawa ho ng ating Panginoon, mapaabutan po sila ng mensahe ng katotohanan ho, mga kapatid. So, yan lang po. Maraming salamat po. Salamat po. Okay po, salamat sa pagsagot, Pastor. Gusto ko rin mag-share ng sagot doon, pero unahin natin si Sister Seni. Sige po, pasok po. Ayan, Brother Melvin, maraming salamat kanina sa iyong shinare sa amin. Maliwanag. At saka yung tanong ay hindi ko sasagutin yung last na tanong nung nag-raise about sa kung ilan na ba yung naabot. Kundi sa akin siguro ay ang pagpo-focusan ko ay doon sa mga tao na gustong-gustong mag-share pero hindi nila alam magsalita, o kung alam man nila talagang nahihiya sila, at kung takot man sila ay talagang takot sila. Meron po tayong kaparaanan na mabisa at yan ay ordinado ng Panginoon, at ito ay proven na. Naalala ko po kasi last time
nagkaroon po ng crusade dito. At ang isang kapatid ay nagkaroon talaga ng opportunity na makapagdala ng kaluluwa na hindi naman siya talaga marunong mag-Bible study. Ang ginawa lang niya ay dinalaw ng dinalaw ang kapatid na ito at binigyan ng mga babasahin. Diyan po pumapasok ang silent messenger. Yung pong kung kayo po yung katulad ko na hindi malakas ang loob o hindi ganun kagaling mag-expound sa mga Bible verses, marami po tayong mga aklat na pwede nating ipamigay o ibenta. Dahil ang pagbebenta ay talagang ordinadong trabaho yan. At alam niyo po, ang nangyari sa kapatirang ito ay naimbitahan niya ang subscriber niya sa crusade at hindi lang yung subscriber niya ang nabautismohan, pati yung anak. At malamang katulad ng mga nangyari in the past, ay yun na ang magiging way na pati yung the rest of the family member ng bagong binyagan na yon ay susunod. Ang maganda pa po sa mga aklat natin, ang mismong magtuturo sa kanila ay ang Holy Spirit. Sino pa ba ang pinakamagaling at mas pinakamabisa na magtuturo sa kanila kundi ang banal na Espiritu? Kaya yun po ang ino-offer ng Panginoon na way na kung tayo po yung hindi magaling mag-preach, pwede po tayong maging silent messenger through our books. Pwede po kayong maging kulpultor. Amen. Salamat po, Sister Seni. Halos katulad yun ng mission story nung nakarang Sabat. Ganun ano? Na-convert dahil sa pagdalaw-dalaw ng teacher at ng pastor sa pagpapakita ng love and care. Ngayon nga sa atin nga, mayroon pang kasamang binibigay na libro. No? So maraming pamamaraanan, maraming kapamaraanan. At para sa... Brother Melvin, magdagdag lang po ako. Okay pa? Sige po. Okay, maraming salamat kapatid doon sa sinabi nyo kanina. Pero alam po ninyo, katulad ng pinag-uusapan natin, kung tatanungin natin anong magagawa natin sa sarili natin, wala tayong magagawa dyan eh. Kasi lagi nga sinasabi natin na gawain to ng Banal na Espiritu, ang pagparito ng ating Panginoon. Mayroon pong mga pangyayari kung titingnan natin ng Matthew chapter 24. Iyan ho ang mga palatandaan na sinabi ng ating Panginoon na kanyang malapit ng pagparito. Kung titingnan po natin, mayroong isang palatandaan dyan na yung pinakang huli na dapat mangyari bago siya dumating. Sa 24:21, sapagkat kung maggagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang mga gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ng mga araw na yon ay walang lamang makaliligtas, datapot dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yon. So kukunti lang po kasi itong oras natin dito sa room natin. So mga kapatid, ito ay hindi pa nangyayari. At pag nangyari ito, wala nang mangyayaring ganito pa eh. At darating na ang Panginoon. Papansinin po natin, papunta na po tayo doon sa mga kahirapang nagaganap mga kapatid. Kasi kung ang batayan lang natin ay maipangaral lamang sa buong sanglibutan at gawain ng Espiritu, bahala na Espiritu doon. Hindi natin kaya yun kahit anong gawin natin. Tatapusin ng banal na Espiritu. Pero tayo may palatandaan ang pagparito ng ating Panginoon, mga kapatid. Eto na. Tayo po ay dumaraan na sa economically, sobrang hirap na po ang nararanasan, hindi lang ng buong mundo, at maraming nagsasamantala. At yan na mga kapatid ang palatandaan na darating ang panahon na kung hindi tayo maging handa sa mga bagay na yan,
matutulad tayo dun sa dalawang sinasabi ng Panginoon na isa ay naghahanda at isa ay hindi. Isa ay nagpupuyat. Kaya nga, salamat po mga kapatid na tayo po ay napunta doon sa institution na nakakapag-aral pa ng ganito. Meron tayong makatotohanan. Yan yung mga ibabahagi natin. Kaya lang, hindi natin kakayanin yan. Kahit dumating ng Panginoon, hindi natin kayang tapusin maliban sa banal na espiritu na pinag-usapan natin at siya may kapangyarihan dyan. So sa akin ang tinitingnan ko yung sobrang kahirapan na yan na darating ang isa sa mga pangyayaring masasabi natin na talagang napakalapit na dumating ng ating Panginoon. Salamat po. Okay, salamat po. Kanina, nagkamali ako, humingi ako ng paumanhin. Elder Semi Tabliso pala, hindi pala Sani Talanya kasi putol yun nandito. Nagkamali ako, sorry po. Kaya pala hindi siya nagsalita agad kanina, no? Sorry po, kinukorek ko yung aking pagkakamali. Bigyan natin ng pagkakataon si Pastor Dan Diapot. Sige po, Pastor. God first morning po. Number 1, kung bakit hindi ba dumating ang Panginoon. Sabi po ni Ellen G. White, baka po walang maliligtas. Sabi po ni Ellen G. White, kasi nung panahon niya, sabi niya, kung darating ang Panginoon nung panahon ni Ellen G. White, sa 20, iisa lang ang maliligtas. So, yung ratio na yun, panahon niya pa sa atin. Pangalawa po, ang pagpalitan ng Panginoon, tama yung sabi ko ng ating kapatid na proseso po lahat yon. Yung sa Mateo 24, proseso yon. Dadagdagan ko po yung sinabi kanina ni Elder na wala tayo magagawa. Actually po, ang Panginoon naghahanap tulad ni Isaiah noon sa chapter 6, who shall I send? Ano sabi ni Isaiah? Here I am, Lord, send me. The same situation na ang Diyos noon ay naghahanap, may nag-response. Mga kapatid, ang challenge ngayon, are we going to respond that responsibility to be an instrument for the finishing of God's work? May magagawa po tayo. Of course, inspired dapat ng Holy Spirit. So lahat po na magre-response, kasi sabi na pang, whom I shall send. Ang sabi ni Isaiah, here I am, Lord. Ang tanong ngayon, wala ba tayo magagawa? May magagawa kung magpapagamit tayo. At may kinalaman po yung tanong kanina na sa Revelation chapter 6, yung pong tinatawag na 3 angels message. Yung 3 angels message po ay yung tinatawag po yan na last day events. First angel, second angel, third angel. Tanong naman po kanina, comment ko lang po doon, meron po tayong tinatawag na 40 windows sa worldwide, mga kapatid. Ibig sabihin, may 40 countries po tayo na hindi pa po na-reach out kasi mga Muslim yon. Pero hindi po dito sa gabal yan. Hindi po balakid. Yung sa 24:14 kanina binasa ni Pastor, may kinalaman na po yan sa may last day events, di ba? Sabi pala sa Bible, kung ayaw mo magsalita, sabi ni Amos, yung bato kaya magsalita. So yung bato nga may magagawa, tayo pa kaya? Malinaw po eh. Whom shall I send? Mag-response lang po tayo para mapalapit na, at kung masagot na yung bakit, hindi pa diba? Kasi wala pa palagay ko, kulang pa yung mga gawa. Ngayon mga kapatid, ang sabi ay marami ang aanihin. Walang ano na po, Brother Melvin, walang mag-aani. So yun po ang aking comment lang po sa ngayon. May magagawa po tayo pag nagpagamit tayo through the inspiration of the Holy Spirit. Thank you po. God bless. Salamat po, Pastor Dandy, sa iyong paglilinaw at mas lalong maliwanag. Ano po? Bigyan natin ng pagkakataon si Sister Dolores Acerbron. Noong mga previous days, bibihira yung mga nag-raise. Ngayon, hindi na ako nag-roll call kung saan na kayo nagtataas na kamay. Sige po, Sister, go ahead po. Happy God first morning po sa ating lahat. Ang tanong po, bakit sa tingin mo hindi pa dumarating si Jesus? Ang ano po dito, pastor at mga kapatid, sabi kasi dun sa
sa 2 Peter 3:9. Hindi ipinagpapaliban ng Panginoon ang kanyang pangako, kundi mapagpasensya sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi. Ang ating pong Panginoong Diyos, tandaan natin mga kapatid, siya ay Diyos ng pag-ibig. At the same time, ang Panginoon ay Diyos ng pag-ibig. Kasama dito yung siya rin ay Diyos na mapagpahinuod, long suffering. Sabihin po mga kapatid, ang Panginoon natin, gusto niya na ang lahat ng tao ay maligtas. At isa po ang purpose natin sa panahon na to, tayo ay maganda. Sabihin po, ang gusto ng Panginoon, tayo ay maihanda sa kanyang pagbabalik. Kaya sabi nga po ang kanyang ang paghihintay ay tanda ng pag-ibig, hindi ng pagkalimot sa kanyang pangako. Kasi may pangako po yung Panginoon sa atin na tayo ay maligtas. So tayong mga tao, nandun yung ating pagtsatsaga sa kanyang paghihintay. So ano yung mga kasama rin po sa gagawin natin? Dahil ang gusto ko kasi ng Panginoon, yung magkaroon yung puso ng mga tao maging full sa kanya. Hindi pa tinatapos ng Panginoon Diyos yung gawain sa puso ng mga tao. Ang ginagawa po ay tutulungan niyang maganda, magbago, lumalago tayo sa ating pananampalataya. Sabi nga po diba din sa ni Ellen G. White, the Lord does not delay the coming of His kingdom, but He is long-suffering toward us. So saan na po ang ginagawa natin? Dahil kailangan natin munang ipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo. Parang walang iniwan po yan nung panahon ni Noe na 120 years na nangaral o nagsalita si Moses. Anong ginawa ng mga tao noon? Para ipangaral. Kumbaga hindi sila nakinig. Parang sa panahon natin ngayon, parang ganun yung nangyayari kasi mas ang tao ngayon mas abala sa mga yung kung natin, kung ihahalin tulad lang po natin sa panahon natin ngayon. Maraming sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay, doon, di ba, may mga babala na binigay si Noe. Ang mga tao noon, nabuhay sila ng walang pakialam na sa spiritual na bagay. Nadala nila sa kasamaan. Walang interes yung mga hanggang sumara yung arka. So sa panahon natin ngayon, parang nakikita na po natin na yun na yung mga signs na ang mga tao ngayon masyadong abala sa trabaho, sa pera, sa online, sa mga social media. Marami na yung hindi naniniwala sa mga babala. Pero ang Panginoon natin, patuloy pa rin siyang nag-uudyok sa ating bawat isa na gumawa ayon sa kanyang paglilingkod. Kasi sabi po, kung sino ang handa at tapat, may liligtas, gaya ni Noe at ng kanyang pamilya. Kung sino ang walang pakialam, mahuhuli, gaya ng mga nanunuya noon sa ating Panginoon. Sa tulong ito ng Espiritu Santo, mga kapatid. So yan lang po yung aking maibabahagi sa umagang ito. Amen. Salamat po, Maria Dolores sa Sebron sa iyong ibinahagi. Mga kapatid, yan talaga, no? Sabi nga ni Pastor Dante, sabi sa Bible, kahit pa ito gagamitin niya, no? At oo naman, alam natin natin may mga bansa na hindi pa naabot, gaya ng mga Muslim. Pero hindi yun ang point, mga kapatid. Ang point ay, kung nasan tayo naka-area, doon tayo magpo-focus, mga kapatid. Dahil ang Panginoon, gagawa siya ng mga ngaral doon. Sa lugar na yun, gagawa siya doon. Ang pinakamaganda nating unahin, mga kapatid, yung ating bahay sambayan. Dapat yun ang ating unang asikasuhin na i-sharean yung ating bahay. Sa sunod yung ating kapitbahay, yung ating iglesia, yung ating area, yung ating distrito, yung ating bansa, mga kapatid ko. Dito pa lang sa atin, hindi na natin kayang tapusin ng mabilis sa ating lakas, Kaya dapat tayo magtulong-tulong. Ang pinaka-point na sa lesson na to, tayo dapat ay handa magpagamit sa Panginoon. Handang magpagamit sa Panginoon. Upang sagutin yung mga iba pang mga katanungan sa part sa question number 2 na daw yung sinabi ni Jesus tungkol sa panahon ni Noe at sa ating panahon ngayon. Sagutin ko po naman pili sa panahon ni Noe. Ginamit ang bibig ni Noe.
Pero ang Holy Spirit ang nagsalita ng usap. Ano? Pangalawa, ano yung pinangaral? Pinangaral si Kristo sa panahon ni Noe. Ganon din mga kapatid sa panahon natin ngayon. Gagamitin yung ating mga labi, yung ating mga bibig. Basta willing tayo kagaya ni Noe na magpagamit. Ano po? At ano ang ating ipapangaral? Ano ipapangaral ang ating mga labi? Si Jesus din ang ating ipapangaral. Kanyang pagmamahal sa atin at ang kanyang ibinigay sa atin mga kapatid. So yan yan ang ating lesson sa umaga na ito. May 8 minutes pa. Tutuloy tayo sa panalangin mga kapatid. Didiretso ko na para makasakto yung oras. Pumupula na yung ating oras. Salamat sa mga nag-share. Napakaganda ng ating discussion sa umaga na ito. At alam ko lahat ay na-bless. Doon sa Discipleship Ministry, nakasama rin kayo mga kapatid. Kung meron kayong mga reflection sa kaya lang wala na o kulang na oras niya, so sunod na lang babasahin natin yan. At sa ating pananalangin, ako na po mga manalangin, diretso ko na, magkakaroon lamang tayo ng 30 seconds silent prayer and then I will continue the praying po. Tayo po lahat ay manalangin mga kapatid, at yung sa loob ng 30 seconds na ito, ibulong nyo na yung mga gusto nyo ilapit sa Panginoon ng mga pangalan mga kapatid. Yung mga gusto nyo mga ilapit sa Kanya, na Holy Spirit ang magbukas sa kanilang mga puso na makilala nila si Jesus. Let us pray mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli ang aming pasasalamat po sa iyo sa umaga na ito ay aming tinataas sapagkat patuloy niyo kami in-invite na makijoin, makilahok sa morning devotional na ito na napakalusog. Napakarami namin mga natututunan, na-remind kami ng mga papaalalahanan sa pagtatapos na iyong gawain sa iyong pag-ibig o dakilang Diyos. Salamat at muli mo kaming tinawag na tanggapin ang iyong imbitasyon na kami maging handa, makisangkot sa pagtatapos ng huling gawain. O dakilang Diyos, sa aming sariling kakayahan ay wala po kaming magagawa. Ngunit ito kami ay willing na tumanggap sa huling buhos ng ulan. Matanggap namin ang Holy Spirit at kami ay willing na tumugon sa pagtatapos ng gawain. Ang dalangin namin sa umaga na ito, ipatuloy niyo kaming gamitin sapagkat nais namin na maging kabahagi sa pagtatapos ng iyong gawain. Dalangin namin, o dakilang Diyos, ang mga kapatiran narito ngayon. Kami lahat ay nakaunawa, nakarinig, willing kami matransform ang aming buhay sa inyong gabay at patnubay. At mahan din ng sambayan ni Sister Feli Diaz, ang sambayan ni Sister Maria Dolores, ang sambayan ni Pastor Rudy Vargas, ang sambayan ni Pastor Dan Diabot, ang sambayan ni Brother Semit Tabliso, ang sambayan ni Sister Emily Gabriel, ang sambayan ni Sister J.K. Miranda, Sister Sexon Lolit, ang sambayan ni Sister Zeni Bansal, ang sambayan mga kasama namin sa Discipleship Ministry, si Ate Relly Padilla, si Sister Teresita Dairet Reyes, si Sister Marlene Garcia, Sister Sweetie Burgos Lopez, Sister Neneng, Sister Cynthia Galang Castro, si Nanay Marisa, si Ate Mitch, and then si Brother Edmund Sabio, si Ate Lorna Pa, si Sister Rose Cris Encarnado, si Ma'am Femi, Sister Belinda Salvania, ang dakilang Diyos, lahat ng mga narito ngayon sa Zoom, sa Facebook platform at sa YouTube platform. Nais namin isama sa panalangin na kami ay gamitin po ninyo ang dakilang Diyos sa pagtatapos na yung gawain. Dalangin din po namin ang aming mga prayer list sa oras na ito. Ang lahat ng mga members ng women's dito sa amin sa CLPM
patuloy niyo po kaming gamitin din sa pagtatapos na iyong gawain. Sila ay handa rin magpasakop sa iyo, dakilang Diyos. Palakasin ang mga kanilang mga programa sa bawat churches at patuloy na maging liwanag sa aming mga iglesia. Dalangin din namin ang mga Adventist schools namin na sakupan ng KLAA at ang mga Adventist elementary schools. Kaya din ang Every Family a Builder program, ang groundbreaking sa November 30, ang constituency meeting sa December 8 and 9, at ang mga ilang pang mga krusada na ginagawa sa aming mga iba't ibang lugar. Sa Sapang Palay Church, sa Bantog, sa Akle, sa Bantay Bayan, sa North Bulacan 1, sa Bintog, Talaksan, sa Chaong, kaya din sa Lubao, Pampanga, Santo Cristo, ganoon din sa North Bulacan 2, sa Bagong Barrio, sa San Ildefonso, at sa Divinan, Jones, Isabela. O dakilang Diyos, maraming mga willing sumunod gumawa sa inyong bukirin. Patuloy niyo po kaming ayain, magliliwanag kami sa iba pa na maging daluyan ng pagpapala ng mensahe ng iyong tatlong anghel. Dalangin din namin ang mga bagong baptismo ng mga aming lugar na patuloy na maging matatag sa kanilang bagong pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na darating sa kanilang buhay. Gayun din ang Finding Hope Program Nightly Bible Series ng ST ay patuloy na maging handa ang lahat na makisangkot sa gawain na ito. Dalangin din namin ang spiritual health strength ni Rocky De Los Santos. Gayun din ang guidance ng Holy Spirit sa pag-aaral ng caregiving ni Marian De Vera. Gayun din nawa magkaroon na ng anak si Ace and Divine Lacaba, kasama ng iba pa naming mga kapatiran na naghihintay pa rin ang kanilang mga anak. Sa huling bahagi na aming panalangin o dakilang Diyos, meron kami mga kapatiran na may mga karamdaman sa kanilang pangatawan. Ipuuin niyo po sila o dakilang Diyos na iyong mapagpagaling na kamay gaya ng pagpapagaling niyo sa iba at sa amin. Kasama namin sa panalangin si Sister Crystal Cain, si Mary Jane Esquera, John Emerson Talusan, si Rose Lazaro, Armando Alcantara, si Sister Irma Galang, si Kate Justin Cortesa, Gabe, si Hannah, si Sandra sa kanilang physical and mental health, si Sweet and Aldrin, ang dakilang Diyos, gayon din si Conching Carpio, kasama na rin si Buboy Vicente, si Feli Cucheco, si Sister Mark Ian De Chavez, gayon din si Cleofrey Lerosa, gayon din kasama namin sa panalangin sa kalusugan, si Sister Chari Ancheta, Loli Lectawa, Christina Aguilar, Jaime at Naring Manluhat, gayon din si Gianni Caliwan, Marcos Espirito, Elenji De Los Santos, Sister Feli Diaz, Sister Freya Austria, Sister Normita Baro, Sister Adeline Feliciano, Sister Brendalyn Bermudez. O dakilang Diyos, marami pa kaming nais ipanalangin sa umaga na ito. Ngunit alam niyo ang laman ng aming mga puso at isipan. Nababasa niyo ang aming mga saloobin sa sandali na ito. Nawa po o dakilang Diyos, dinggin lahat ang aming mga panalangin ay pagkaloob sa amin ng ayon sa inyong kalooban at hindi ng aming nais. Maraming salamat po Ama sa pagdilig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid ko. Salamat po sa Panginoon. Tayo ay napakasarap manalangin. Sa totoo lang Hindi ko na mamalayan ng oras Pagtitingin ko pumupula na pala. At ayan na-alarma na in 2 seconds. Babalik na tayo sa main room mga kapatid. Babalik na tayo sa main room at doon tayo magkita-kita dito sa closing. Salamat po sa participation mga kapatid. Salamat po sa lahat and God bless morning. Salamat po. Nga po Panginoon, inaasahan po namin ang inyo pong pamamatnubay para sa kanila. Ang aming pong mga kapatid na mayroon pong karamdaman pa, si Crystal Cain, mayroon pong lagnat, si kapatid na Mary Jane Esquera, karoon po siya ng mild stroke, si kapatid na John Emerson Tolosan, Rose Lazaro, for healing Lord, we pray for her, si kapatid na Armando Alcantara, na sa kasalukuyan ay nasa ICU. Aming pong hiling Panginoong Diyos, na punampunin nyo ng banal na presensya ang kwartong iyon at maramdaman ang inyong kapangyarihan. Ang lahat ng mga doctors, nurses na nangangasiwa sa kanya pong critical na karamdaman,
ay inyo rin pong bigyan ng karunungan at higit na sa lahat ay talino pang mailapat ang tamang kagamutan sa amin pong kapatid na ito. Dinadalangin namin po si Sister Elma Galang, meron pong cataract, si kapatid na Kate Justin Capesa, Gabe, Hannah, Sandra, para sa kanila pong physical and mental health, lalo na sa kanila pong pag-aaral. Lord, kayo po ang magbigay sa kanila ng lakas ng loob, courage na harapin ang challenge ng kanila pong pag-aaral. Pinadalangin din namin ang mag-asawang Sweet and Aldrin sa kanila pong kalusugan at financial constraints, Lord. Ang inyo pong kasaganaan ang ipagkakaloob sa amin pong mga kapatid na ito upang matustusan ang kanila pong mga pangangailangan at magpatuloy din na magkaroon ng mabuting kalusugan sa naisin po ninyo. O Panginoon Diyos, inilalapit din namin si kapatid na Conching Carpio, Boboy Vicente, Feli Gocheco, Mark Ayan de Chavez, Cleofe Riloraza, Chari Ancheta, Yuli Lictawa, Cristina Aguilar, Jaime at Nariman Lunga, Gianni Kaliwag, Marcos Espirito, Elenje de los Santos, Aisa Ravan Cruz, Feli Diaz na may trangkaso po, si kapatid na Freya Austria na may UTI, si Ma'am Normita Baron, mayroon pong ubo, kasama na rin po si kapatid na Adeline Feliciano, para sa kanya pong fast recovery from operation. Ganun din, Panginoon, dinadalangin namin si kapatid na Brenda Lynn Bermudez. Amang Diyos, ang mga ito ay nangangailangan po ng kalusugan at kagalingan sa kanila pong pangangatawan. Sa kahabagan at biyaya po ninyo, ay idampi po ninyo ang inyo pong mga kamay sa inyo pong mga anak na ito upang sila po'y gumaling at makaranas ng mabilis na recovery. Hindi upang maglingkod para lamang sa kanila pong sarili, kundi higit sa lahat mailaan ang panahon at buhay para kayo paglingkuran sapagkat kayo naman dakilang Ama ang nagkatiwala ng buhay sa kanila. Amin pong inilalapit, Panginoon, ang amin pong pagsamba sa inyo sa araw ng Sabat na ito. Puspusin po kami ng inyong Santong Espiritu. Buksan ang aming isipan at puso at bigyan po kami ng espiritong pakikibahagi ng tanging layunin at mithiin lamang na amin pong magagawa sa maghapon ng Sabat na ito ay itanghal, itaas ang inyo pong banal na pangalan. Purihin kayo kung magkagayong Panginoon, mailaan po namin ang tamang pagsamba sa inyo sa maghapon ng Sabat na ito. At sa lahat ng amin pong mga paglilingkod, ang mga anak po ninyong gagamitin po ninyo sa pulpito upang mangasiwa ng inyong pong mga salita. Puspusin din po ninyo ng Espiritu Santo upang sila'y mangusap na mayroong kapangyarihan na magdadala ng inspirasyon sa bawat kaanib na makikinig kung magkagayong Panginoong Diyos. Lahat ng inyong pong mga anak ay muling mailalapit ng higit sa aming pong Panginoong Hesus, sa inyo na aming pong Panginoong Diyos, magkaroon muli ng lakas ang aming pong pananampalataya. Panalangin din po namin na sa lahat ng aming pong mga paglalakbay, lalong-lalo na ang inyong pong mga anak na maglalakbay upang pumunta sa simbahan, isugo po ninyo ang inyong pong mga anghel na mag-iingat at maglalayo sa kanila sa kapahamakan upang gampanan ang paglilingkod at maisagawa ang pagpupuri sa inyo na aming pong Panginoon. Amin pong dalangin, dakilang Ama, na kayo na po ang mahayag sa buhay po namin at sa amin pong pananambahan sa araw ng Sabat na ito. Ang lahat ng ito ay aming dalangin. Alang-alang lamang sa banal na pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. 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 Happy Sabat mga kapatid. Happy Sabat po. Salamat po sa inyo pong pakikibahagi sa ating pong discussion ngayong umagang ito. Sabat po. Happy Sabat po. Wala po bang nakatulog? Wala po bang nakatulog?
Medyo po. Medyo. Okay. Ayan. Pastor Jerry, happy Sabbath. Ingat po kayo sa paglilingkod po ninyo. Saan man po kayo tumungo sa araw na ito upang maglingkod. Ingat po kayo. Wala pa yung iba, no? Pastor Joey. Ay, 51 Brother pa. Melvin, Mm. happy Sabbath. Happy Sabbath po. Wala pa yung iba nating mga kapatid. Kala namin kami na lang yung ulang eh. Mahaba rin yung discussion namin doon eh. Pero mas mahaba pala yung sa kanila. Okay, ay hintayin natin ng konti. Baka naman ay napapasarap ang kanilang discussion. Sige po, tama po. Maganda kasi, Brother Melvin, maganda kasi discussion. Opo, tunay naman. Tunay naman. Pagdating kasi ng Panginoon eh. Hindi na nga ako nakapag-roll call eh. Nagkusa na ang mga kapatid nag-uunahan pa sa pag-reflect. Nagmamadali tayo no? Kaya kami nga doon sa room Madali kami, akala na tapos narinig ko si Pastor Joey. Ala, tapos na yata, benediction na yata. Benediction Pares tayo nung nasa isip pero nung narinig ko yung mga pangalan, hindi pa pala benediction. Nag-ano pala sa dito sa main room. Nag-facilitate. Ayan. Pwede naman natin ituloy ang discussion pa habang naghihintay tayo. Sige po. Go. Okay, so ayan. Ang iwan pa lang Oo nga. Isang discussion ay yung paano natin ihahambing yung pagparito ng ating Panginoong Hesus ngayon at yung sa panahon ni Noe. Sa palagay ninyo mga kapatid. Basta. Okay, Brother Jonathan. Yun nga, sinabi ko nga yung diniscuss ko doon sa room namin kanina. Yung kalagayan ngayon at saka kay Noah ay halos din magkamukha. Yung tungkol nga yan sa yung mga bakla at tomboy. Okay. Talaga ngayon ay napakarami ngayon na nagsasama na. Dahil yan ay, yung nagpunta nga ako dyan sa SM Pampanga. Naglibot lang ako. Sabi ko, ang pupugi nyo naman kakot, ang gaganda ng mga sales lady rito. Siguro marami ka ako kayong mahabol dyan sa inyong mga lalaki. Sabi niya hindi mali po kayo. Ang umahabol sa amin dito, babae. Naging sabi niya kagandang babae, nagsasama sila. Pareho silang babae. Tinatanong ko, nag-enjoy ba kayo? Mas enjoy po kami sa kapwa namin babae kaysa sa lalaki. Ganun ang sistema, kahit yung pogi, hindi mo mahalata na sila yung mga tomboy at bakla. Ngayon, ang isang dahilan dyan, Pastor, nakikita natin, bakit maraming tomboy at bakla dahil din sa pagkain. Kaya lalong dumadami dahil yung pagkain ba ng yung kumakain ng pigs. Yun ang turo sa atin pinabibilis yung paglaki. Yung manok pinabibilis din. Kaya yun na isang danger din yan, Pastor. Na para bagang GMO. Yung GMO. At isa pang natin ngayon, yung tungkol sa yung tungkol ngayon sa Sabat. Yung pangingiling, Pastor. Yung pagsamba natin. Ang nakita ko ngayon, doon kay panahon ni Noah, yung pagrespeto sa Panginoon at ngayon din sa pagrespeto. Kasi ngayon ay yung sa Vatican at saka yung sa US, yung tinatawag na Laudato Deum at Laudato Si, ay meron ng silang programa nitong 2025 na nito nga. Kaya ngayon ang mga Adventist, hindi na makita natin. Dati nung araw, nag-AY, yung mga matatanda ay mga kabataan. Ngayon, baliktad na. Ang nag-iiway ngayon, mga may sapat na gulang na. Bakit? Kasi yung mga kabataan, pumapasok na sila sa school. Kasi dahil dun sa climate change, katulad dito, bumagyo. Magme-make up sila ng araw ng Sabado. Katulad niya, magrarally sa Lunes, Martes. Ngayon, yung Sabado, i-make up nila. Naging batas na yan na pwede nang pumasok ng araw ng Sabado, pati mga public and private. May sweldo sila, kahit sa bangko. Kaya yan ang nagiging dahilan ngayon na yung pagrespeto sa Diyos. Nawawala na.
At Tama ka, Brother Kwan dyan. Maputol kita ng konti, ano? Totoo yan. Dahil sa demand ng mundo, ay minsan ay napakahirap na nating ilagay yung ating sarili sa tamang kalalagyan bilang mananampalataya. Pero ito yung maganda, no? Dahil matindi ang demand ng mundo, ito yung maganda. Kailangan talaga natin yung total dependence sa Panginoon. Kailangan talaga natin yung Holy Spirit na siyang kumontrol sa atin. Kasi kung malakas ang hila ng mundo, naniniwala naman tayong mas malakas ang banal na Espiritu upang tayo ay panatilihin sa tamang paningin at pamamatnubay ng ating Panginoon. So tama yung sinasabi mo, Brother Jonathan, yan talaga ang hila ng mundo. Kaya nga ang ating aralin ngayon ay kailangan talaga natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang yung buhay natin ay maging mabuting saksi kahit na sabihin natin tila baga ang panahon ni Noe at panahon natin ngayon ay magkamukha lang, pero naniniwala tayo na sa pamamagitan ng banal na Espiritu makapagpapatuloy tayong maging saksi ng ating Panginoon kagaya din ni Noe, di ba? Maraming rejection siyang tinanggap sa komunidad, pero ang maganda doon dahil sa ang pagtitiwala sa Diyos ay naitanim sa kanyang puso, hindi siya napaapekto sa demand ng mundo, sa rejection ng mundo, kundi nanatili siya. So yun yung kailangan natin ngayon, ang maging matibay sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang tayo ay maging saksi sa ating Panginoon. Amen. Okay, salamat, Brother Jonathan. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen. 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 Amen.
kay Kristo'y tayo'y magtatapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon. Puso't isip sa Kanya ituon. Hikaput, handog, talento at dunong. Misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan. Tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit luwalhati sa Kanya Hilingan po natin si Brother Melvin para po sa ating closing prayer. Tayo po manalangin mga kapatid. Mapagmahal naming Diyos, amang banal na nasa langit. Tunay na iyong pagdating ay malapit na. Marami pang gawain, ngunit kakaunti ang manggagawa o dakilang Diyos. Ang aming kahilingan sa umaga na ito. Willing kami na tumulong sa gawain, sa pagtatapos ng gawain. Patuloy niyo po kaming ihanda ang aming mga puso upang sa ganon, sa pagbuhos ng huling ulan, kami makatanggap nito at maging saksi at magkasama sa pagtatapos ng iyong gawain dito sa lupa. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ang ating chanting mga kapatid, I love missional. Ready, go. Every church is a missional church. I am missional. I think, I hope, I act, I plan. I believe to move for God's mission. PM, we will go. At first, and you will never be last. Tapusan, mga kapatid. Magpakasakdal kayo. Mangaliw kayo. Mangagkaisa kayo ng pag-iisip. Mga buhay kayo sa kapayapaan. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Amen. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito.
Amen. Mainyo din po nawa po, Pastor. Amen. Thank you po, Pastor. Sabat, happy Sabat. Thank you po, Pastor Joey. Bless you po. Happy Sabat po, Sister Emma. God bless. Pastor Monica, Sister Vivian, Sister Net, Happy Sabat po, Ako, happy Sabat. Pastor Gatis. Sabat po, Pastor Gato. Sabat, Sister Vivian. Sabat po. God bless po kayo. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Bless po. Sister Net. Yes. Happy Sabat. Happy Sabat, Sister Irma. Yes. Happy Sabat. Happy Sabat po. Happy Sabat, everyone. Happy Sabat po sa kapatid. Ayaw mong iwalay, Brother Melvin. Happy Sabat po kay Pastor Hirap Laude. natin mag-iwalay. Bye-bye po. Ang galing pa ako si Pastor Laude. Ang galing. Bye. At yan ang ating devotional, mga kapatid. Ano po, salamat sa pakikinig, salamat sa pakigsangkot, at sa alam ko kayo na blessed dahil ako mismo ay na-bless. Ano po. At sa susunod bukas ulit, 19 days na bukas, at magpatuloy lamang tayo sa pagkunik, mga kapatid. Ano? At ngayon ay happy Sabat, mga kapatid, at lahat tayo pupunta sa church. Agahan natin. Ano? Ako patuloy kong sinusulong yung pag-attend ng maaga sa church. Gusto ko kasi makikita yung pagbabago natin sa ating buhay. Ano? At isa ako sa walang susuko, hindi susuko na mag-invite ng kapatiran na umattend ng maaga sa church. Okay? God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.